Bible Reading Day 16. Exodus chapters 26, 27, at 28. Mula sa Magandang Balita Biblia. Exodus chapter 26. Ang tabernakulo ng Diyos. Para sa tabernakulo, gumawa ka ng 10 pirasong tela na yari sa telang lino na ihinabi sa lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Ito'y dapat bordahan ng larawan ng kerubin. Ang haba ng bawat piraso ay 13 metro at 2 metro naman ang lapad. Pagkakabit-kabitin nyo ito ng tigli 5. Ang tig-isang gilid nito'y lagyan nyo ng silo na yari sa taling asul. Tigli 50 silo ang ilagay nyo sa bawat piraso. Gumawa ka ng 50 kawit na ginto at ang mga ito ang gagamitin nyo para pagkabitin ang 2 piraso. Gumawa ka rin ng 11 pirasong kurtina na gawa sa balahibo ng kambing na siyang gagawing takip sa ibabaw ng tabernakulo. Bawat isa nito'y 13 metro ang haba at 2 metro naman ang lapad. Pagkabit-kabitin nyo ang 5 piraso at gayon din ang gawin sa 6 na natitira. Ang ika-6 ay ilulupi at siyang ilalagay sa harap ng tolda. Bawat piraso ay palagyan mo ng tigli 50 silo ang gilid. Gumawa ka ng 50 kawit na tanso at isuot mo sa mga silo para pagkabitin ang 2 piraso upang maging isa lamang. Ang kalahating bahagi ng tabing ay ilaladlad sa likuran upang maging takip. Ang tig-kalahating metrong sobra sa mga tabi ay siyang takip sa gilid. Ito ay lalagyan pa ng 2 patong ng pulang balat, ang ilalim ay balat ng tupang lalaki, at ang ibabaw ay balat na mainam. Ang tabernakulo'y igawa mo ng mga patayong haligi na gawa sa akasya. Bawat haligi ay 4 na metro ang haba at 0.7 metro naman ang lapad. Bawat haligi ay lagyan mo ng tig-2 mitsa para sa pagdurugtong. Sa gawing timog, 20 haligi ang ilagay mo. At ikabit sa 40 patungang pilak, 2 patungan sa bawat haligi. 20 haligi rin ang gawin mo para sa gawing hilaga. At 40 patungan, 2 rin sa bawat haligi. Sa likod naman, sa gawing kanluran ay 6 na haligi ang ilagay mo. At 2 para sa mga sulok. Ang mga haliging panulok ay pagkabitin mo mula sa ibaba hanggang sa may argolya sa itaas. Kaya, 8 lahat ang haligi sa likuran at 16 naman ang patungan. Gagawa ka rin ng pahalang na haligi na yari sa akasya, 5 sa isang tabi. 5 sa kabila at 5 sa likod sa gawing kanluran. Ang mga pahalang na haliging panggitna ay abot sa magkabilang dulo ng dingding. Ang mga patayong haligi ay balutin mo ng ginto at kabitan ng mga argolyang ginto na pagsusuutan ng mga pahalang na haligi na binalot din ng ginto. Gawin mo ang tabernakulo ayon sa planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Gumawa ka ng kurtinang yari sa puting lino at lanang asul, kulay ube at kulay pula. Bordahan mo ito ng larawan ng kerubin. Isabit mo ito sa mga kawit na ginto na nakakabit sa 4 na haliging akasya na binalot din ng ginto at nakatindig sa 4 na patungang pilak. Isabit mo ang tabing na ito sa tapat ng kawit sa bubong ng tabernakulo at ilagay sa likod ng tabing ang kaban ng tipan. Ang tabing na ito ang siyang maghihiwalay sa dakong banal at sa dakong kabanal-banalan. Ang luklukan ng awa ay ilagay mo sa ibabaw ng kaban ng tipan na nasa dakong kabanal-banalan. Ang mesa ay ilagay mo sa labas ng kurtina, sa gawing hilaga ng dakong banal at sa gawing timog naman ang patungan ng ilaw. Ang pintuan ng tabernakulo'y lagyan mo ng kurtinang iba't ibang kulay na hinabi sa lanang asul, kulay ube at kulay pula at telang lino. Ito'y buburdahan ng maganda. Gumawa ka ng 5 posting akasya para sa tabing. Balutin mo ito ng ginto, kabitan ng argolyang ginto at itayo sa 5 tuntungang tanso. Exodus chapter 27. Ang altar. Gumawa ka ng isang altar na yari sa punong akasya, 2.2 metro ang haba, ganoon din ang lapad, at ang taas ay 1.3 metro. Ang 4 na sulok niyon ay lagyan mo ng tulis na parang sungay. Gawin mo itong kaisang piraso ng altar at balutin mo ng tanso. Gumawa ka rin ng mga kagamitang tanso para sa altar, lalagyan ng abo ng sinunog na taba, ng pala, palanggana, malaking tinidor at lalagyan ng apoy. Gumawa ka rin ng parilyang tanso, at ang bawat sulok nito ay kabitan mo ng isang argolyang tanso na siyang bitbitan. At ikabit mo ang parilya sa ilalim ng tuntungan ng altar. Gumawa rin kayo ng pampasan na yari sa punong akasya at babalutin din ng tanso. Isuot mo ang mga ito sa mga argolya ng altar kung ito ay kailangang buhatin. Kaya ang altar na gagawin mo ay may guwang sa gitna, ayon sa planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ang bulwagan ng tabernakulo.
Ang tabernakulo'y igawa mo ng bulwagang tatabingan ng mamahaling lino sa paligid. Sa gawing timog ay 45 metro ang haba ng tabing, na isasabit sa 20 posting tanso na nakatindig sa 20 patungang tanso. Pilak naman ang mga kawit ng poste, gayon din ang mga baras na sabitan. Ang ilalagay sa gawing hilaga ay tulad din ng nasa gawing timog, 45 metro ang haba ng mga tabing na nakasabit sa 20 posting tanso na nakatindig sa 20 patungang tanso. Pilak naman ang mga kawit ng poste, gayon din ang baras. Sa gawing kanluran naman, 22 metro ang haba ng tabing na isasabit sa 10 posting nakatindig sa 10 patungan. Ang luwang ng harapan sa gawing silangan ay 22 metro rin. Ang isang tabi ng pintuan nito ay lalagyan ng kurtinang may habang 6.6 na metro na nakasabit sa 3 posting nakapatong sa 3 tuntungan. Ganoon din sa kabilang gilid, 6.6 na metro ang haba ng kurtinang nakasabit sa 3 posting may kanya-kanyang tuntungan. Ang kurtina naman sa mismong pinto ay 9 na metro ang haba, yari sa kulay asul, kulay ube at pulang lana, pinong lino na maganda ang borda. Isasabit ito sa 4 na posteng nakatuntong sa 4 na patungan. Lahat ng poste sa bulwagan ay pagkakabitin ng baras na pilak, pilak din ang mga kawit ngunit tanso ang mga tuntungan. Ang haba ng bulwagan ay 45 metro at 22 metro naman ang luwang. Ang mga tabing na pawang yari sa mamahaling lino ay 2.2 metro ang taas, ang mga patungan ay pawang tanso. Lahat ng kagamitan sa tabernakulo, pati mga tulos ay panay tanso. Ang pangangalaga sa ilawan. Pagdalhin mo ang mga Israelita ng pinakamainam na langis ng olibo para sa mga ilaw upang ito'y manatiling nagniningas. Aalagaan ito ni Aaron at ng kanyang mga anak sa toldang tipanan. Ito'y ilalagay sa labas ng tabing sa tapat ng kaba ng tipan. Hindi nila ito pababayaang mamatay mula hapon hanggang umaga, at habang panahong gagawin ito ng mga Israelita at ng kanilang buong lahi. Exodus chapter 28. Ang kasuotan ng mga pari. Ipatawag mo ang kapatid mong si Aaron at ang mga anak niyang sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ibukod mo sila sa karamihan ng mga Israelita upang maglingkod sa akin bilang mga pari. Ipagpagawa mo ang kapatid mong si Aaron ng maganda at marangal na kasuotang nararapat sa kanyang banal na gawain. Ang mga kasuotang ito ay ipagawa mo sa mga taong binigyan ko ng kahusayan sa paggawa nito. Kailangan ito ni Aaron sa paglilingkod sa akin bilang pari. Ito ang kasuotang ipapagawa mo, pectoral, ephod, abito, mahabang panloob na kasuotan, turbante at pamigkis. Ipagpagawa mo ng sagradong kasuotan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki upang magamit nila sa paglilingkod sa akin bilang mga pari. Ang mga kasuotang ipapagawa mo ay gagamitan ng ginto, lanang asul, murado at pula, at pinong sinulid na lino. Ang ephod. Ang ephod ay gagawin nilang yari sa ginto, lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula, at hinabing telang lino at buburdahan ng maganda. Palagyan mo ito ng 2 tali sa balikat na siyang magdudugtong sa harap at likod. Kabitan ito ng pamikis na yari din sa ginto, lanang asul, kulay ube at pula, at hinabing telang lino. Kumuha ka ng 2 batong kornalina at ipaukit mo roon ang pangalan ng 12 anak na lalaki ni Israel. Tig-6 sa bawat bato ayon sa pagkakasunod ng kanilang kapanganakan. Ipagawa mo ito sa mahusay na platero at ipakabit mo ito sa lalagyang ginto. Ikakabit ito sa tali sa balikat ng ephod bilang tagapagpaalala sa 12 anak na lalaki ni Israel. Sa ganitong paraan, dadalhin ni Aaron sa kanyang mga balikat ang mga pangalan ng 12 lipi ni Israel upang sila'y maalala ni Yahweh. Magpapagawa ka rin ng 2 pang patungang ginto. At 2 nilubid na ginto na ikakabit mo sa 2 patungan. Ang pectoral. Gumawa ka rin ng pectoral na gagamitin ng pinakapunong pari sa pag-alam ng kalooban ni Yahweh. Buburdahan ito ng maganda tulad ng sa ephod. Ang gagamitin dito'y ginto, lanang kulay asul, kulay ube at pula, at telang lino. Gawin mo itong parisukat at magkataklob, 0.2 metro ang haba, at ganoon din ang lapad. Lagyan ito ng 4 na hilera ng mga mamahaling bato. Sa unang hilera ay ruby, topaz at karbungko. Sa ikalawang hilera naman ay esmeralda, safiro at brilyante. Sa ikatlong hilera ay jacinto, agata at ametista. At sa ika-4 na hilera ay berilo, cornalina at jasper. Ang mga ito'y ikakabit sa patungang ginto. 12 lahat ang batong gagamitin upang kumatawan sa 12 anak ni Israel.
Tulad ng isang pantatak, sa bawat bato ay nakaukit ng maganda ang pangalan ng bawat anak na lalaki ni Israel. Gumawa ka ng 2 maliliit na lubid na ginto at ikabit mo sa pektoral. Kabitan mo ito ng 2 argolyang ginto sa mga sulok sa itaas. At dito itatali ang 2 lubid na ginto. Ang kabilang dulo ng mga ito ay ikakabit naman sa 2 patungang ginto na nasa tali sa balikat ng ephod, sa gawing harapan. Kabitan mo rin ng tig-1 argolyang ginto sa magkabilang sulok sa ibaba, sa bandang loob, malapit sa ephod. Gumawa ka ng 2 pang argolyang ginto, ikabit mo ito sa tali sa balikat ng ephod, sa harapan, sa tabi ng dugtungan, sa gawing itaas ng pamigkis. Ang argolya ng pektoral at ang argolya ng ephod ay pagkakabitin ng lubid na asul para huwag magkahiwalay. Kaya, pagpasok ni Aaron sa dakong banal na suot ang pektoral, dala niya, sa tapat ng kanyang puso, ang pangalan ng mga lipi ng Israel, upang sila'y maalala ni Yahweh. Ilalagay naman sa pektoral ang Urim at Tumim upang ito ay nasa tapat din ng puso ni Aaron pagharap niya kay Yahweh. Tuwing siya'y haharap kay Yahweh, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang kagamitan sa pag-alam ng kalooban ko para sa Israel. Ang iba pang kasuotan ng pari. Gumawa rin kayo ng damit na ilalagay sa ilalim ng ephod. Ito yari sa telang kulay asul. Lalagyan ito ng butas sa suotan ng ulo at lalagyan ng tupi ang paligid ng butas tulad ng karaniwang baro upang hindi matastas. Gagawa ka ng palawit na parang bunga ng punong granada na yari sa lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula at ikakabit mo sa laylayan. Pagkatapos, lagyan mo ng kampanilyang ginto ang pagitan ng mga palawit. Ang magiging ayos nito ay isang hanay ng magkasalit na kampanilya at palawit sa buong laylayan. Ito'y isusuot ni Aaron tuwing gaganap ng tungkulin bilang pari upang marinig ang tunog ng kampanilya tuwing siya'y papasok at lalabas sa dakong banal ni Yahweh. Sa gayon, hindi siya mamamatay. Gumawa ka rin ng isang palamuting ginto na may nakaukit na ganito, inilaan kay Yahweh. Itali mo ito ng asul na lubid sa turbante. Sa tapat ng noo ni Aaron, siya ang magdadala ng anumang pagkukulang ng mga Israelita sa kanilang paghahandog kay Yahweh. Sa gayoy magiging kalugod-lugod sa kanya ang kanilang mga handog. Ipagpagawa mo si Aaron ng mahabang panloob na kasuotan at turbanteng yari sa telang lino at pamigkis na buburdahan ng maganda. Ang mga anak naman ni Aaron ay ipagpapagawa mo ng mahabang panloob na kasuotan, pamigkis at karaniwang turbante upang sila'y maging kagalang-galang at maayos tingnan. Ipasuot mo ito sa kapatid mong si Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki. Buhusan mo sila ng langis, italaga at ilaan sa paglilingkod sa akin bilang mga pari. Ipagpapagawa mo rin sila ng linong salawal na hanggang hita para hindi makita ang kanilang kahubaran. Si Aaron at ang mga anak niyang lalaki ay magsusuot nito pagpunta sa toldang tipanan o paglapit sa altar sa dakong banal para hindi magkasala at nang hindi sila mamatay. Mananatili itong tuntunin para kay Aaron at sa kanyang salinlahi. Kung nakarating ka sa bahaging ito ng video, kapatid, 100 folds of blessings to you sa panunuo at pakikinig ng salita ng Diyos. Up next, Bible Reading Day 17. Comment down if you have any prayer requests. Ay comment na din kung hanggang saan nakarating ang video na ito. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for you to get updated on the next videos. Thank you for watching and hearing the Word of God. Stay blessed and stay connected in the presence of the Lord.